paano magpalit ng ganitong klaseng bushing. So meron kasi itong option 1, option 2 kapag ako nagpapalit ng ganitong klaseng bushing. Yung katulad na ito, tinaas ko yung mga ngipin. Ayan o, tinaas ko yung mga ngipin gamit yung flat screw na to. So nakalimutan ko lang i-video kanina mga idol eh. Tapos lagyan natin ng ng oil. Tapos kapag ilulubog na natin siya, ayan, tatagilid natin. Tapos yung mga ngipin niya mga idol, ilulubog natin gamit yung mismong shafting niya. So ganito mga idol yan. Tapos gagamit kayo ng maliit na flat screw. Tapos yung ganito dito ko naman siya nakukuha, dito sa may motor dyan. Ang purpose na ito para dito, yan, para kapag inikot natin tong bushing pag ganon, hindi magagasgasan yung pinaka bushing, hindi magagasgasan. Ganito mangyayari kasi yan eh. Yan. Tapos yung isang ngipin lubog. Pagtapos lubog yung isang ngipin lubog, paikot lang mga idol. So ganun lang kadali. Yan o, diba? Sobrang dali. So ganyan yung ginagawa ko minsan. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung yung isa pa kapag ganito klase. Ayan, dalawang ngipin na lang yung ilulubog natin. Kanya-kanya naman diskarte yan eh. Pagtapos natin ilubog yung mga ngipin mga idol, iangat na natin to. Ayan o. Ayan. Nakalubog na yung mga ngipin. So, hindi nyo siya magagalaw ng daliri o. Kahit tigasan ko. Ayan o. Sobrang tigas o. Hindi magalaw ng ng daliri. So, sa mga bago, kailangan kapag magpapalit kayo ng bushing, hindi basta-basta nagagalaw ng daliri. Kasi kapag nagalaw yan ng daliri mo, yung ginanon mo lang tapos gumalaw. Kapag kinabit mo yang inassemble mo yung motor, shafting, saka ito, tapos pinaandar mo, magtataka kung bakit umuugong na lang yung electric fan. Pero nagpalit ka ng kamo ng bagong bushing. Alam nyo kung bakit ganun? Kasi maluwag yung kabit nyo, pagkakabit nyo ng bushing. So kailangan hindi maluwag yung pagkakabit nyo ng bushing. Kasi kapag maluwag to, uugong lang yung motor nyo. Yun yung madalas na encounter ng mga bago. Kasi sabi nila, sa isang group sa GC namin, sa group sa Facebook, bakit ganun mga master? Nagpalit ako ng bagong bushing, bagong shafting, bagong capacitor sa motor. Nung pinaandar ko, naugong na lang. Pero kapag hindi ko pinapaandar, pre-wheel, tapos kapag pinapaandar ko, sobrang tigas nung shafting. So yun yung dahilan mga idol. Dahil sobrang luwag ng bushing, hindi siya masyadong maigpit. Tapos yung pangalawa mga idol, ito. Ganito naman yung diskarte. So ito. Iangat mo to. Yan dito. Iangat mo. Yun. Tapos gamit ka na rin ng ng isang flat screw pa. Dapat malaki-laki yung flat screw na gamitin nyo.
Paabot nga yung flat screw dyan na malaki. Oh, yung malaki. Yan. Ganito mga idol. Para mas madali nyo siya makalas. Yun o, tumalisik. So, ganun mga idol. Tapos, palit ng bushing. Saka kuha mo ako ng oil foam. Tapos ito, palitan na rin natin to mga idol dahil sobrang tigas. So, hindi siya, kapag matigas na yung yung foam, palitan nyo na kasi hindi siya makakapag-absorb ng ng langis. So, ganito yung ipapalit natin mga idol. Oh. Yan, makapal to. Tapos, palit tayo ng bagong bushing. Yan. Yan, bago. Tapos, lagyan natin ng langis. So, ganyan. Okay na yan mga idol. Tapos, ayusin lang natin yung ito. Ayusin natin to. Kasi medyo nasira siya. So, once na maayos na yan, pwede na natin siya ibalik. So, ganito lang oh. Yan. Ilulubog nyo lang. So, sobrang dali lang, diba? Yan oh. Yan. Didiinin nyo lang yung bawat gilid. So, kapag hindi na madiin, gamit na kayo ng flat screw. Para dumubog. Yan. So, ganun lang kadali mga idol. Yan o, sobrang tigas na. So, mamili na lang kayo sa dalawang diskarte na pinakita ko sa inyo mga idol. Kung saan kayo mas madadalian. Ito, sobrang tigas na. So, ganun lang mga idol. So, maraming salamat uli. At sana nakatulong ulit itong simpleng video uli natin mga idol.